Magandang tanghali po sa inyong lahat. Kapag merong isang taong nagtanong sa atin, naniniwala ka ba sa anghel? Ano kaya ang sasagot natin? Marahil ang sasabihin ng ilan, Father, naniniwala ako sa anghel dahil yung katabi ko mukhang anghel. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang anghel? No, parang hindi. Sabi nung ilan, hindi po. No? Pero mga kapatid, sa araw na ito, ginugunita po natin ang anghel na mga tagatanod. O sa Ingles, tinatawag po natin siyang guardian angel. Ano po ba ang mga anghel? Sino po ba ang mga anghel? May dalawang katangian daw po ang mga anghel kung bakit sila nilikha ng Diyos. Una, ang mga anghel ay nilikha ng Diyos upang magbigay pugay, parangal sa Diyos. Kaya nga sa Eskriptura, sa banal na salita ng Diyos, mapapansin natin na kapag nababanggit ang mga anghel, sila ay nagpupuri, kumakanta ng hosana, dahil nung nilikha sila ng Diyos, ang kanilang tungkulin, ang kanilang misyon, ang kanilang responsibilidad ay magbigay pugay, magbigay galang sa Diyos. Ano daw po yung pangalawang katangian ng mga anghel o kadahilanan kung bakit sila nilikha ng Diyos? Ang pangalawa daw po ay upang tayo ay magabayan. Nilikha ng Diyos ang mga anghel upang ang bawat isa sa atin magabayan ng tama, magabayan sa paggawa ng mabuti, magabayan patungo sa kaharian ng Diyos. Ito daw po yung dalawang kadahilanan kung bakit nilikha ng Diyos ang mga anghel. Pero kung mapapansin natin mga kapatid, itong dalawang kadahilanan na ito ay hindi lamang para sa mga anghel, kundi hamon din po para sa ating lahat na mga mananampalataya, na mga sumusunod sa Diyos, mga naniniwala sa mahal na pong Jesus Nazareno. Dahil sa buhay natin mga kapatid, hamon lagi sa atin ang magbigay pugay, magbigay papuri sa Diyos. Pero tandaan natin mga kapatid, ang pagbibigay puri at pagbibigay galang sa Diyos ay hindi lamang nangyayari kapag tayo ay nasa loob ng simbahan. Bagkus, sa bawat pagkilos natin, sa pag-uugali natin, kung nasaan man tayo, dapat ito ay laging nagbibigay papuri, paggalang sa Diyos. Kaya nga kahit nasa tahanan ka, kung mabuti yung ginagawa mo, nagbibigay papuri yan sa Diyos. Kapag binibigay mo ang lahat ng iyong ginagawa, nagbibigay papuri ka sa Diyos. Kung ikaw ay isang nanay, nagluluto ka lang ng ulam, pero binibigay mo ng may pagmamahal para makatikim ng masarap na putahe ang iyong pamilya. Hindi ba pagbibigay papuri yun sa Diyos? Kung ikaw ay isang estudyante at nag-aaral ka ng mabuti, hindi ba pagbibigay papuri yun sa Diyos? Kung ang mga bagay na ginagawa natin ay para sa Diyos, kung ang lahat ng bagay na ginagawa natin mabuti at tama, ito ay laging nagbibigay papuri sa Kanya. Pero mga kapatid, may pangalawang hamon. Dahil ang bawat isa sa atin dapat maging anghel sa isa't isa. We should be guardian angels to each other.
At ano pong ibig sabihin nun? Tandaan natin sa loob ng simbahan, yang katabi mo, hindi mo lang siya simpleng katabi. Dahil ang bawat membro ng simbahan, ano ang turing natin? Mga kapatid. At kung kapatid ang turing mo sa kapwa mo, nangangahulugan na may responsibilidad kang gabayan at protektahan ang iyong kapatid. Ibig sabihin, dapat ikaw mismo ang maging taga-akay sa iyong kapatid upang siya ay hindi mapahamak. Maging taga-akay na siya mismo ay gumawa ng mabuti at tama. Dahil ang mga anghel, ganyan ang ginagawa. At anong sabi ni Jesus? Ang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Nangangahulugan na sa kanyang buhay, sa kanilang buhay, sumasalamin ang Diyos. Nawa sa buhay natin bilang mga mananampalataya, maging anghel nawa tayo. Dahil ang mga anghel, sumasalamin sa kanila ang mahal na pong Jesus Nazareno. Sumasalamin sa kanila ang Diyos. At kung sumasalamin sa kanila ang Diyos, sa bawat pagkilos at paggawa natin, nawa ito ay magbigay papuri sa Diyos. At pangalawa, kung tayo ay nagbibigay papuri sa Diyos, maging taga-akay nawa tayo ng ating kapwa na sila mismo ay gumawa ng mabuti, gumawa ng kaaya-aya para sa Diyos. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, ilapit natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang lahat ng ating mga panalangin at sa tulong ng ating mga guardian angels, tayo nawa ay magabayan, maprotektahan sa ating buhay dito sa lupa. Amen.